Thank you po. Magandang gabi po sa bawat isa. So right now, makikinig tayo ng salita ng Diyos. At sa oras po na ito, buksan natin ating Biblia sa 1 Peter chapter 5, verse 8. Alright. 1 Peter chapter 5, verse 8, magandang gabi po sa lahat. Pwede bang batiin mo yung tatlong nasa paligid mo, sabi mo, masaya ako't nandito ka. Sino dito masaya siya dahil dinala siya ni Lord sa church? Sa dami ng lugar na pwedeng dalhan sa iyo, pwedeng natutulog ka ngayon, nasa mall, akalain mo yung gusto kang imit ni Lord. Ulitin ko, ang sabi ng Bible po, gusto kong maintindihan natin, hindi kayo makalalapit sa akin hanggat ang amay hindi kayo dinadala sa akin. Si Jesus ang nagsasalita. Gayun din naman, hindi kayo makakalapit sa Ama dahil walang patungo sa Ama, kundi ako lang. I am the way, the truth, and the life. Yun sabi ni Jesus. Ay, ibig sabihin, ang pagdating mo dito, ang Diyos ang may gusto. Kaya ibig sabihin, tuwing aaten ka ng church, gusto kang imit ni Lord. Kaya dapat masaya ka. Amen? Sa kabila ng pwede kang magtapos ng mga assignment, mga inuwing trabaho, pwede kang mag-prepare ng kakainin breakfast bukas, pwede ka nang matulog, magpahinga, pinili mong hindi magpadaya sa kaaway, at pinili mong imit si Lord dahil gusto ka niya talagang makamit ngayon. Palakpakan natin malakas ang Panginoon. Ito ang sabi ng salita ng Diyos, be sober-minded. Tagalog na lang po ang babasahin ko. Maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo. Napakaganda, no? Hindi natin kaaway ang nasa paligid. Hindi surroundings. Hindi kung sino man ang ating kalaban. Hindi ka mag-anak, kaibigan, mga taong naninira. Babasahin ko po ulit. Maging handa kayo at mapagbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo. Sa kanya dinescribe. Ay parang liyong umuungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa. Labanan ninyo siya at magpapakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng mga kahirapan, kundi gayon din naman ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Pagpalain ng Diyos ang kanyang salita. Manalangin po tayo tonight. Lord, we ask of you, nagpapakumbaba kami sa iyo. Ano man ang ahadlang upang hindi namin tanggapin ang iyong salita. Meron man sa kami mga iniisip. Meron man mga nailagay sa amin mga emosyon, damdamin. At Lord, ito'y hahadlang para tanggapin ang iyong tuturo ngayong gabi. Lord, alisin mo po ito. Hinihingi namin ng tawad sa iyo ang yabang. Hinihingi namin ng tawad sa iyo ang hindi pagiging attentive. Lord, yung walang focus sa iyong salita. Lord, hindi kami makakapakinig kung hindi kami, Lord, magiging seryosong hanapin at saliksikin ka habang ikay nangungusap sa amin. Kaya naman, ngayong gabi, patuloy kang mangusap. Sa iyong mga salita, ito'y magsilbing kalakasan, magsilbing katugunan ng lahat ng aming ginagawa, maging sa aming tahanan, sa aming pamilya, mga relasyon, trabaho, at maging sa aming sarili. Lord, kung paanong mahal ka namin sa pagpunta namin sa lugar na to, higit ka naming mahalin sa aming paglabas. At Lord, nawa, taglay namin ang katagumpayan paglabas namin dito. Parangalan ka, itago mo ako sa iyong likuran, at ikaw lamang ang mapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Everybody say, Amen. Malakas na palakpak sa Panginoon. Tayo po lahat ay makakaupo. Sober-minded, ang ibig kong sabihin niyaan, at gusto ko pong malaman natin, ang gusto kong turo sa atin, maraming kaaway ang isang Kristiyano ngayong panahon. Kaya kailangan tayo mag-ingat. May 3 bagay lamang po tuturo sa atin ngayong bagay. Alam niyo po ba, tuwing nagtuturo ang isang mangaral, pwede siya magsabi ng 3, 4, 5, 6, 7, pero wala yun sa numbers. Kung ilan man yung points. Hindi yun ang mahalaga. Alam niyo po anong mahalaga? Naunawaan mo at isinapamuhay mo. Kahit pa 77 yan, o kahit isa lang yan, kung hindi mo naman sasapamuhay, walang kapangyarihan iyon. Dahil ang kapangyarihan na salita ng Diyos is kung paano mo ito isapamuhay. Sabi ng ating Daddy Bishop, hindi mahalaga kung kabisado mo ang Biblia o hindi, pabor sa iyo kung kabisado mo. Pero kung hindi mo naman ito sinasapamuhay, wala rin. Pero kahit isa lang ang kabisado mong verse,
Pero sinasapamuhay mo naman, pinagyaman ka ng Diyos. Higit ka pa sa maraming nalalaman. Hello? Nakakalungkot po, katotohanan, maraming tao ang nadadaya ngayon. Naghahanap ang kaaway ng masisila, ang demonyo, madadaya. At maraming nakakalungkot man, sabihin at aminin, nakakalungkot man, maraming Kristiyano ang nadadaya. O bigyan ko po kayo ng example, ha? Ngayon sa ating iglesia, sa Jesus the Gospel Mother Church, okay? Dito sa ating church, ang takbuhin po natin ngayon, win, train, and send. Buhay pa po si Mami, yan na ang pinagagawa niya. Okay? Baka isip niyo, si Pastor Bus lang po iyan. Kung pwede lang tumaya, alam niyo yon, itataya ko ang pagkapastor ko para sabihin sa inyong kayang patunayan na wala pa ako sa mundong ito, win, train, send na tinuturo ng Mami. Paano, Pastor? Alam niyo yung dictionary ni Mami? Hawak po ni Pastor Ramelan yon. Isa sa mga unang pages ng luman-luma niyang notebook is win, train, send. Nakakatuwa. Kaso, maraming tao, nag-iisip na maraming pamaraan, paano ba ako magiging involved sa church? Ano ba pwede namin gawin para dumami, lumago? Ang ganda ng pamamaraan, ang iniisip, maganda yan. Pero kung gusto mo maging kabahagi ng church, gawin mo lang yung pinagagawa mo na ngayon. Mahalin mo ang Diyos. Maging parte ka ng vision and mission ng church. Ano yung vision, mission ng church natin ngayon? Win, train, send. Yun lang yun. At maging kaisa ka ng yung mga pastor para mapangyari ang lahat ng bagay. Ngayon, bakit nadadayang iba? Dahil hindi nila nauunawaan sino ang tunay nilang kaaway. Ang kala ng marami po sa loob ng iglesia, at ito naman ay hindi lang sa church, maging sa trabaho, nagkakagatan, nag-aaway, nagtatrayduran, maging sa pamilya. At kung yan ay nangyayari, doon sa mga bagay na hindi banal, lalo na ang demonyo gustong gawin yan sa loob ng iglesia. Naniniwala tayo doon? Kaya maraming nadadaya. Dahil ang kaaway, 24/7 gustong sirain ng church. Pero sabihin mo sa katabi mo, maging mapagmatsyag ka. Sabihin mo sa kanya, ito ang una, magtino ka ng isip. Pwede ba pakikalabit yung balikat? Sabihin mo sa kanya, magtino ka ng isip. Ay, yung iba ayaw gawin. Sabihin mo sa kanya, magtino tayo ng isip. Oh. Bakit, Pastor? Ready na kayo? Bago ako mag 1, 2, 3, mabilis lang ito. Sabi ng sober-minded, being sober-minded means that we do not allow ourselves to be misled. Hindi natin hinahayaan. Ang pagiging sober-minded po ay hindi natin hinahayaan na ang ating sarili madaya o malinlang o maturuan ng direksyon sa kahit anong bagay na mali o ayaw ng Diyos. Kahit impluensya o anumang bagay na makapaglalayo sa atin sa pinagagawa ng Diyos. Malinaw po ba yon? Ang pagiging sober-minded, ang pagiging matinong isip, hindi ka papayag na yung pinagagawa ng Diyos sa buhay mo, hindi mo magawa. Walang umamen. Ulitin ko po. Pwede bang ulitin yon? Pastor, ang pinagagawa sa akin, isa lang ang bagay na kailangan basihan kung pinagagawa ng Diyos o hindi. Meron kasing mga tao dinideclare pinagagawa ng Diyos, hindi naman. Meron bang ganon? Marami. Sabi mo, marami. Yung self-declaration nila, ibibigay nila kay Lord. Kaya nga maraming tao hindi nagpe-pray, nagsasabi kay Lord. Naintindihan niyo po iyon? Decided na sila sa gustong gawin ni Lord. Sila nag-decide para kay Lord. Lord, i-bless mo ako dahil i-bless mo naman talaga ako. Alam niyo po, may skit na tawan-tawa ako. Kung kilala niyo po si Spencer Serafica, meron siyang skit. Magaling na na TikTokerist. May isa daw Christian nagpe-pray, Lord, thank you kasi hindi mo ako pinayagang mag-isa. Inaantay ko na yung mapapangasawa ko. Sabi nung lalaki,
Okay lang ba na mag-isa ka ngayon, wala kang partner sa buhay? Sabi niya, kasi hindi naman ako pabayaan ni Lord. Tapos sa langit daw, may senaryo, siya rin ang gumaganap. Sabi niya, hala, si Lord daw nagsabi, hala, sino ba nangako kasi sa kanyang magkakapartner siya? Wala ko sinabi, Pedro, ikaw ba? Minsan tayo, nagets niyo po yung ibig sabihin ng storya? Minsan tayo ang naglalagay sa bibig ng Diyos ng gusto niya nating sabihin niya. Tapos sasabihin natin pinagagawa ni Lord. Pero labag sa puso mo, labag sa isip mo. Ito, paano natin malalaman? Isa pang example, pwede ba isa pang example? Medyo medyo dalhin naman natin sa pagiging Kristiyano o pag-attend ng church. Gustong-gusto po kasi talaga ako ni Lord mag-full time. Tapos sira ang pamilya. Biblical, hindi. Sabi mo nga sa kata mo, wala sa ayos. Gusto ba ni Lord yon? Gusto ni Lord maglingkod ka. Pero hindi gusto ni Lord masira ang pamilya mo. Ang gusto ni Lord, sama-sama kayo, nagsisimba. Ano ibig sabihin? Hindi, sabi dito, be sober-minded. Pwede ba yung verse mismo na iyon? Kasi yan, sober lang yan eh. Sabi doon, be sober-minded. Means, hindi natin inaalaw ang ating sarili na madaya ng outside influence o kahit anong impluensya. Ng na makapaglalayo sa atin sa gustong ipagawa talaga sa atin ng Diyos. Number 2, na gusto ko maintindihan natin, hindi po yun ang number 1 point ko. Pangalawa, na gusto ko maintindihan natin sa main verse natin, be watchful. Watchful means preparedness to prevent being caught off guard. Kapag sinabing watchful, o yung mga bantay sa gabi, meron ba kayo dyan mga ganon? Yung bantay barangay, bantay kalye, tanod, o anuman. Hindi sila nagbabantay dahil may nangyari na. Kundi nagbabantay sila para walang mangyari na masama. At sabi ng salita ng Diyos, be watchful. Ibig sabihin, huwag mong hayaan, bumagsak ka. Tignan mong mabuti. Preparedness to prevent being caught off guard by the enemy. As we go in our Christian lives, every day, on a daily basis, kailangan natin magbantay, maging alerto sa kung ano ang gagawin o ginagawa ng kaaway upang tayo'y hindi masila. Upang hindi tayo bumagsak, masira. Amen? Alam niyo po, ganito ang isang chess. Sino po nagche-chess? Yan. May basic principle po ang chess. Capture the king. Yun lang talaga yun eh. Capture the king. Okay? You know, chess is a game, isa po itong laro, kung saan hindi naman talaga atake ang pinoproblema mo. Kundi ang pinoproblema mo, paano hindi ka mamamate habang pinagagawa mo yung dapat mong i-goal. Ano yon? Mahuli yung hari niya. Ganun din naman, tayo'y magbantay habang ginagawa natin yung pinagagawa ng Diyos sa atin. Dahil yung pinagagawa ng Diyos sa atin, tiyak at sigurado. Ang hindi tiyak sigurado, yung gagawin ng kaaway sa atin. Malakas na palakpak sa Panginoon. Let us not be deceived by the schemes of the enemy. Maraming schemes ang enemy, maraming pamamaraan. At wag natin hahayaan na tayo'y madaya. Ano-ano bang schemes ng kaaway? Ephesians chapter 5, verse 15 to 16. Sabi ng 15, be very careful then how you live. Not as unwise, but as wise. Anong kasunod? 16, making the most of every opportunity because the days are evil. Kung may pinagagawa ang Diyos sa iyo, sa atin bilang isang iglesia, bilang mga mananampalataya,
maging matalino tayo. Ano ba talaga ang pinagagawa ng Diyos? Ang sabi doon, huwag kang papadaya dahil ang kaaway o ang panahon ngayon, mapandaya na ng gusto. Alam niyo po, recently, nakakita ako, no? Ewan ko po kung napanood niyo na ito, isang lalaki ang nagdemanda ng kanyang bagong asawa nung pinanganak ang kanilang anak. Kasi yung itsura, napanood niyo na yun? Kasi yung itsura ng anak nila, hindi niya kamukha at hindi kamukha nung asawa niya. Sa Korea to eh. Kaya nagdemanda siya. Ayun pala, no? Yung asawa niya retokada mula ulo hanggang paa. Yun lang. Kaya ngayon, kailangan natin maintindihan. May tatlong bagay lang po tayong pag-unawain. Number 1, live cautiously. Kung ang kaaway naghahanap ng masisira, alam mo target niya, ikaw at ako. Ang target niya, ang church. Ang target niya, ang pamilya ng Diyos. Kaya kung hindi kanya kayang kunin, kaya niyang kunin ng asawa mo. Kung hindi kayang sirain kayong mag-asawa, kukunin yung anak mo. Hello? Ang gusto lang ng kaaway, bumagsak ka. Kaya anong gawin? Live cautiously. Ano ibig sabihin ng live cautiously? Sabi nung binasa natin kanina, be very careful then how you live. Be very careful. May very pa eh. Hindi niya lang sinabi, careful. Be careful on how you live. Hindi. Ang sabi ng New King James Version o King James Version, be very careful. Magsobrang ingat kayo paano kayo lumakad. Mabuhay. Live cautiously. Ano ibig sabihin nun? Malaman mo sino ang mga kaaway. At gawa ng kaaway sa buhay mo. Dahil kapag na-identify natin ang gawang mali, ang gawa ng kaaway, at sino ang mga gumugulo sa atin, kaya na natin silang i-prevent. Bigyan ko po kayo ng simpleng example, logical. Pag alam mo masakit ang ulo mo, hindi kayo iinom ng loperamide. Naintindihan niyo po? Hindi kayo inom ng pang sakit ng tiyan. Ang iinumin mo, syempre, pang sakit ng ulo. Pag may masakit sa yung bagay, kunyari ngipin, anong iniinom dapat? May panamik. No? Ano yung may panamik? Dolphinal, ano pa bang klase? Right med lang po ang alam ko eh. Sesya na. Iba-iba yon na pangtanggal ng sakit ng ngipin. Hindi kayo inom ng paracetamol. No? Hindi kayo inom ng paracetamol. Sabi mo sa katabi mo, naintindihan mo? Kung alam mo ang kaaway at sino ito, hindi ka dapat gumagalaw ng hindi tinatarget para matigil ang kaaway sa iyo. Kasi kung pipigilan ka ng kaaway, kung alam mo mapipigilan ka ng kaaway, bigyan ko po kayo ng sample. Nung dumaan, itong 3 pantas, sabi ng the three kings, o hindi nga ng 3 kings eh, itong mga hari, dumaan kay, papunta kay Jesus, at sabi na salita ng Diyos, hindi na nila ulit binalikan yung daan nila noon. Dahil kamatayan na nag-aantay sa kanila doon. Kung alam mo yun ang kaaway, ba't babalik ka? Ba't doon ka dadaan? Ang sabi, be very careful then on how you live. Kaya anong number 1 natin? Live cautiously. Okay? Ngayon, we must identify our adversaries o yung ating enemies. Siyempre, ang una-una nating kaaway, sabi ng salita ng Diyos, binasa natin kanina, Satan. Isang bagay na dapat malaman natin. Kung si Satanas ang kaaway natin, hindi ka dapat nag-aalala sa kanya. Sabi ng Biblia, he is already defeated. No? Although defeated, alam niyo po, ito'y nangyayari. Kahit talunan, ina-attempt pa rin niya na
o i-persuade ka, ina-attempt pa rin niya na malinlang ka, madaya tayo. Na ano po? Na magkasala. Talo na naman na ako di damay kayong talo dapat sa akin. Ganun ang kaaway. Hello? Pangalawa, sino ba yung dapat nating ma-identify ng mga kasalanan o kaaway? Pangalawa, ang world. Bakit ang world? Bakit ang mundo? Kasi the system of this world is controlled by Satan. Okay? Ulitin ko po the system of this world is controlled by Satan. Akalain mo yun, sa Diyos lahat, di ba? Pero yung mundo, inoffer niya kay Jesus. Kasi yung world, siya nagkokontrol. Kaaway, demonyo. Kaya mapansin nyo, lahat ng pwedeng ilayo ka kay Lord, gagawin ng sistema ng mundo. Mula sa bonus, double pay, triple pay, meron kang extra incentive, meron kayong outing ng company outing, may team building kayo. Lahat sasakto may gawain. Ba't parang ayaw nyo umamen? Ayaw nyo tanggapin ba to? Sabi mo sa totoo naman. Lahat na naniniwalang totoo yon. 1 John 5:19. Pwede ba natin basahin? 1 John 5:19. Ito po ang sabi. 5:19. Babasahin ko po sa Tagalog. Alam nating tayo'y sa Diyos, kahit na ang buong sanlibutan ay sa kapangyarihan ng dyablo. Kahit ang buong mundo sa kapangyarihan ng dyablo, ikaw, huwag kang papadaya, mabuhay ka ng tama dahil hindi ka doon sa kapangyarihan ng dyablo na namumuno sa mundo, sa sanlibutan, kundi kanino ka? Sabihin mo nga sa katabi mo, kay Lord ka lang. Naalala ko na naman May narinig po ako Basta ako sa'yo, pastor. Sa'yo lang ako. Nakalimutan niya, hindi tayo pagmamayari ng kusino man, pastor. Kay Lord tayo. Alam mo kagad Sabi mo nga sa katabi mo, ayusin mo nga. We know that we are from God and the whole world lies in the power of the evil one. Ano yung sabi ng 1 John 5:19? Pangatlong kalaban natin, to live cautiously against. Ibig sabihin, mabuhay na matino laban sa mga taong ito. Unang-una kay Satanas. Pangalawa sa mundo. Pangatlo sa flesh. Sa laman. Madalas po, kawawa din ang demonyo sa mga tao. Bakit, pastor? Hindi dahil pinagre-rebuke sila, kundi lagi silang napagbibintangan. Ikaw ang kumain, tapos nagkasakit ka, demonyo to. Anong kinalaman niya? Ikaw ngayon ang may gout, may uric. Ikaw ngayon ang fatty liver. Gawa po talaga ng demonyo to. Hindi. Kakatuhog mo yan. Kakakanin mo yan. Pastor, lagi na lang masakit ang ulo ko. Lagi na lang akong talagang grabe yung atake ng kaaway. Demonyo talaga to. Hindi po, magtutulog ka. Tigil mo yung kay drama at puyat ng walang katuturan. Sabi nung kaaway, Lord, damay ako. Sila na nagsusumbo ngayon. Hello? Flesh. Our flesh desires pleasure. Ang ating katawan o ang ating laman ay naghahanap ng ano ba yung pleasure sa Tagalog? Magandang term. Kalayaw, apakaganda naman. At eksakto, puntong-punto, kalayawan. Grabe, no? Yun talaga. Ano ibig sabihin nun? Panamantalang kagalakan. Panamantalang kasiyahan. Ayun ang kalayawan Pansamantala. Pastor, totoo po ba? Nakalaban talaga natin ng flesh? Yes. Sabi ng 1 John 2:16.
1 John 2:16. For all, 1 John 2:16, babasahin ko po sa Tagalog. Minsan mas naiintindihan pag Tagalog. Wait lamang po. 1 John 2:16, ito ang sabi ng salita ng Diyos. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama. Kung hindi nagmumula sa sanlibutan. May lilinaw pa po ba sa salita na yun na ang flesh sa mundo, ang flesh ay talagang gawa ng demonyo, na kailangan mabuhay tayo cautiously. Simula ngayon, huwag kang papadaig sa laman. Pwede ba yun? Sabihin mo yung laman mo, turo mo, ikaw laman. Huwag kang papadaig sa demonyo. Ngayon, alam nyo, saan ka nagkakasala? Sa kamay ba? Sa mata ba? Sa bibig ba? Ano yan? Sa mga nakikita mo, tuwing may nakikita ka, nagkakasala ka. Sa isipan ba? Sa kamay ba? Baka malikot pa ang kamay mo hanggang ngayon. Sa bibig ba? Marami kang mapanirang sinasabi. Sa isipan ba? O baka sa tainga, kung sino-sinong pinakikinggan mo? Mabuhay ng ano daw? Layo ng carefully, cautiously. Hello? Bantayan natin ang ating pamumuhay. Hindi lang basta pamumuhay. Kasi kung pamumuhay lang lahat tayo, pwedeng magbantay ng kung ano-anong klaseng pamumuhay. Ang bantayan mong maigi, buhay o pamumuhay bilang Kristiyano. Dahil ang kaaway, hindi sisirahin kung buhay lang. Ang sisirahin niya yung buhay pananampalataya mo. Hello? Kaya yun ang bantayan natin. Maging maingat. Pwede ba sabihin natin, maging maingat? Ang kaaway ay nakabantay at handang umatake anumang oras. Lalo na kung hindi natin babantayan ang ating spiritual na buhay. Kung hindi tayo magbabantay, atakin tayo anytime, any moment. Kasi sabi doon, He is seeking whom He may devour. Nag-aantay siya na masisila niya. Nag-aantay. Kaya, ang ibig sabihin, sa oras na tayo malungkot, papasok siya. Sa oras na tayo may pagsubok, papasok siya. Sa oras na tayo mahina, o kahit sa oras na hindi tayo handa, meron ba namang kaaway? O sige, mag-prepare ka, mag-aaway tayo mamaya. Pwede ba yun? Hello? Maganda yung pinag-aaralan natin. Sana meron tayong natututunan. Maging maingat, maging sa ating pagsasalita, pag-iisip at paggawa. Kasi sa lahat ng bagay na iyon, nag-aantay ang kaaway, onting mali mo lang pag hindi ka nag-live cautiously. Ang sabi ng salita ng Diyos, a foothold lang. A foothold lang ang inaantay niya. Alam niyo po saan nanggaling yon? Kapag may pintuan at gusto mong isara, sino dito na try na yan? Ginaganon lang yung paa. Naranasan niyo na yon? Tapos, dahil nakapasok ang paa, unti-unti kaya mo nang buksan lahat, di ba? Ganon ang demonyo eh. Foothold lang ang kailangan. Maipit niya lang yan. Maipapayagan mo lang makapasok na onti. Sisirain niya na yan. Kayo muna mag-asawa, diretso damay ang anak, pag-aaral, saan nakatira, lahat. Isipan, damay na ngayon finances, lahat. Huwag mong hayaan. Pwede ba sabihin mo sa 3 taong nasa paligid mo, kailangan may kausap ka, huwag mong payagan. Sino dito magsasabi, Lord, hindi ko papayagan. Kaya anong dapat gawin natin? Live cautiously. Yung number 2 and 3, next Wednesday na lang po siguro, no? Pwede ba? O gusto nyo tapusin natin? Number 2, ang haba kasi nito. Tuloy natin. Number 2, live distinctively. Ayan ha, distinctively. What does distinctively means? Ha? Ano kaya yung distinctively? Kakaiba. Merong sariling pagkatao.
pagkakakilanlan. Kung paanong may mga taong nabansagan sa maling pamamaraan, kagaya ng si Juan Tamad. Akalain mo yun, sipag-sipag di Juan, sa kulungan na, nagsusulat pa ng salita ng Diyos, binansag Juan Tamad. Naintindihan niyo po? Kung paano ang tao nababansagan dahil sa kanilang pagiging distinct karakter, pagkakakilanlan, tayo dapat mabuhay ng may pagkakakilanlan na tama. Not as unwise, yun ang binasa natin, not as unwise, but as wise. Huwag kang papayag, hindi ka nadadaya ka, hindi ka nagiging matalino. Hello? Matthew 7:24-27. Everyone then who hears these words of mine and does them, ang lahat na nakakapakinig ng aking mga salita at ginagawa ito. Hindi lang dapat tigapakinig, tiga sa gawa ng salita ng Diyos. Will be like a wise man who built his house on the rock, and then rain fell, and the floods came, at nang umulan, at bumaha, kahit ang mga hangin ay nagsilakasan, at ito'y nagbugbog sa mga tahanan, ang kanyang tahanan ay hindi nasira. Dahil ito'y nakapundasyon sa tamang pundasyon. Hello? Sabi ng verse 26, and everyone who hears these words of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand. And the rain fell, and the floods came, and the winds blew and beat against that house, and it fell, and great was the fall of it. Hindi lang basta bumabagsak isang taong nakakapakinig ng salita ng Diyos, kundi masaklap. Grabe ang pagkabagsak ng isang taong nakakapakinig ng salita ng Diyos na hindi ito ginagawa. Hindi niya lang sinabing, and they fall. Hindi. Sabi niya, and great at grabe, dakilang pagkabagsak, sobra. Kaya huwag kang papayag na pupuno ka ng salita ng Diyos, pero wala kang sinasapamuhay. Pwede ba yon? The wise put into practice what they heard. Ang matalino ay tinatry gawin, sinusubukan at pinapractice, ensayuhin ang kanilang mga naririnig. Kaya huwag kang mabubuhay ng hindi matalino. Matalino ka dapat. Alam niyo po, sabi ng isang matalinong scholar, no? Sabi niya, lahat ng kaalaman sa isang library kayang tumbasan ng isang Biblia. Grabe, no? At mapapatunayan yan ng mga pastor natin. Paano? Ang ating daddy po hindi naman graduate. Pero pinakikinggan ng mga businessman. Pinakikinggan ng mga politiko, nagpapapray sa kanya. Bakit? Alam niya ang salita ng Diyos. Nangihingi ng advice. Hello? Ay, hindi naman napag-aaralan yon. Pero hindi naman nag-aaral, hindi mag-graduate. Pero pinakikinggan. Bukod sa pabor na binibigay ng Diyos, may talinong dala ang salita ng Diyos. The foolish keep on hearing but do not put the wisdom of God into practice. Ang isang taong hangal ay nakapakikinig ng salita ng Diyos, pero hindi sinasapamuhay. James 1:22. James 1:22. Kaya ba natin buksan po ngayon yon? If hindi naman po, babasahin natin dito. Ayan. Santiago 1:22. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong mga sarili. Yun na yun. Yun na yun. Dinadaya ninyo ang inyong mga sarili. Do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Gawin natin. Amen?
O anong sabi ng salita ng Diyos? Ang mga tunay na anak ng Diyos ay makikilala hindi sa kaalaman, hindi sa dami ng verse, kundi paano sinasagawa at kung paano ang tunay na anak ng Diyos ay makikilala sa paggawa at pagsunod ng kalooban ng Diyos sa buhay niya. Narinig nyo na malamang ito. Okay? At gusto ko lang dagdag. People don't care how much you know until they know how much you care. Walang pakialam ang tao, gaano kadami ang alam mo, hanggat hindi nila nakikita kung gaano kami pakialam sa kanila. Ganun din naman. Ang tao hindi maniniwala na marami na tunay kang Kristiyano dahil sa dami ng alam mong verse. Kundi makikita ano yung ginagawa mo, performance mo. Naintindihan natin? Ang kotse po, isang jeep. Sino dito nakasakay na ng jeep? Magiging rare na yan sa susunod na mga panahon na kapag sinabing jeep, ano po iyon? Yun na yung tatanungin ng mga apo natin, mga anak natin. Okay? Kaya, yun ang katotohanan. Ayaw nyo man tanggapin, tumatanda na po tayong lahat. Ang isang jeep, kahit tatakan mo pa ng maraming BMW yon, jeep pa rin yun. Hindi makikakaila sa dami ng tatak. Kahit punuin mo pa, dahil alam mo kagad pag tumakbo. Paano mo malalaman talagang jeep yon? Pag nagsalita na. Kabes ng palengke, Hello? Kahit pa ang torotot yan, parang parehas ng isang BMW, maganda. Pagka yung taong nasa loob, ibig sabihin ng isang Kristiyano, pag lumabas na yung tunay mong pagkatao dahil hindi mo sinasapamuhay, ang lalabas sa'yo, unbeliever pa din. Pwede bang palakpakan natin ng Diyos? Apakaganda na salita ng Diyos ngayon. Amen? Hindi maikakaila. Ang sabi doon, dinadaya mo lang ang iyong sarili. Love ko si Lord. Wala kang church. Ang Diyos ang buhay ko, pero nakatingin sa tumatayo. Huwag kayong huminang amen. Totoo yan. Hindi ko pagpapalit ang aking church. Pinagalitan ni pastor, ayoko na sa church na yan. Magpapatuloy po ako, Lord, kahit anong mangyari. Tinanggalan ng titulo ang lahat. Sabi ko nga, nanalangin ako last Wednesday. Maniwala po kayo sa akin. Hindi ako magsisinungaling, diyan naman sila Pinag-pray ko po last Wednesday ang ating Mama Aster at ang Papa Bobet. Sabi ko sa kanila, napatunayan ko, mahal nyo lang talaga si Lord. Kasi after tanggalin ng titulo ng lahat, kayo, tumayo pa din. At nagsabi, kahit wala kaming title, maglilid kami ng nanay at tatay. Yun ang naglilingkod kay Lord. Pastor, ang sakit nyo naman magsalita. Hindi ko naman kayo sinasaktan. Masakit talaga ang katotohanan. Pwede ko nga palalain yun Pero hindi ko na kailangan. Yung katotohanan lang, masakit na. Sabi ko, nung last Wednesday ba yon? Sabi ko, Ma, I'm very proud of you. Pa, I'm very proud of you. Kasi kahit sino na paglilingkuran ninyo, hindi nyo kailangan ng titulo. At marami naman sa loob ng church natin ganyan. No? Hindi man kayo ma-recognize, mas maganda na rin yun. Si Lord ang nagre-recognize sa inyo. Amen. Palakpakan niya natin yung mga unsung hero ng church na hindi kailangan ng titulo, hindi kailangan ng pagposisyon, hindi kailangan ng platform to say, Lord, I love you. Maglilingkod, kakamay. Hello? Magiging maaga, magdi-discipleship. Grabe, sabi mo nga sa katabi mo, grabe ka. Totoong Christian. Amen? Ano ibig sabihin ng live distinctively? Dapat na iiba ka. Totoo ang pagiging Kristiyano mo. Number 3, last.
Buti na lang, mabilis yung number 2. Live. Ano daw yung muna number 1? Number 1, live cautiously. Number 2, live distinctively. Mayroon ang hirap pag English, no? Tagalogin niya natin. Number 1, mabuhay ng maingat. Pangalawa, mabuhay ng kakaiba. Yun. O naiiba. Okay? At pangatlo, English muna, saka natin Tagalogin mamaya. Kasi lahat po ng sample ko pang English eh. Ang hirap Tagalogin agad. Number 3, live consciously. Ano ba yung ibig sabihin ng conscious? Intentional. Deliberate. Pag sinabing mabuhay ng conscious, ibig sabihin, lahat ng ginagawa mo, intention mo talagang gawin. Walang natsambahan. Kundi deliberately ginagawa mo. At ano daw? Intentional mong ginagawa. Kaya kung magmamahal ka consciously. Ano ibig sabihin? Kung may mamahalin ka, intentional mong mahalin. Huwag mong papaasahin. Ha? Hindi ko alam sino yon. Pero nagkataon lang na talagang yun ang maganda example. Di ba? Kasi kung hindi mo intentional na mamahalin ng isang tao, aasa, magkakasakitan pa kayo. Ano bang iniisip nyo? Iniisip ko sa cell group. Kita nyo live sa cell group. Kapag hindi nyo minahal yung magiging cell group ninyo, at parang baliwala lang, aasa nakala kayo ang talagang may care sa kanila, mawawala, magtatampo pa. Tama pa? Kaya kung mamahalin nyo yung mga sinasakupan, mahalin nyo na ng totoo. Kung maglilingkod ka, intentional. Ibig sabihin, hindi ako naglilingkod kasi wala akong choice. Kundi kapag sinabi maglilingkod ka, dancer ka, galingan mo na. Kapag umikot ka, 8 ka agad. Unang ikot pa lang, unang talon pa lang, nahawakan mo na yung kisame. Walang ganyan-ganyan. Diretso taas. Woo! Bakit madalas ang tao nagre-reserve? Kasi they don't intend to do it properly. Why do people try to reserve? Because they are not sure of what they're doing. Kaya pala ang tao hindi binibigay kagad ng todo-todo kasi hindi nila sigurado kung tama ba yung ginagawa nila. Pero kung ikay nabubuhay na tama, deliberately o intentionally o cautiously, ano ba to? Tama ba? Consciously. Alam mo kay Lord ka nabubuhay. Hindi ka magre-reserve. Yung pagod mo, nakapagpupuyat nga tayo para makipag-usap kung kani-kaninong taong hindi naman tayo. Uy. Amen? Tapos kay Lord, hindi mo kaya mag-pray? Pagod ka pagdating ng church? Nakapaglilingkod tayo sa mga boss natin na hindi naman yun na nagbibigay ng hininga mo. Grabe. Tingnan nyo kung paanong intentional na pupunta ka sa doktor pag may sakit ka, ba't pagdating kay Lord na siya nagbibigay ng tunay na kagalingan, hindi ka maging intentional magpuri? Hello? Ano sabi ng salita ng Diyos? Live consciously. Binasa po natin, making the most of every opportunity. 1 Timothy chapter 4, verse 16. 1 Timothy 4:16. Ito po ang sabi ng English Standard Version o ESV. Keep a close watch on yourself. Kanino daw una? Kaya tignan mong mabuti ang iyong sarili. May kasunod. And on the teachings. At saan daw? At sa lahat ng mga katuruan. Persist in this, for by so doing, you will save both yourself and your hearers. Ang sabi doon, kung ikay mabubuhay intentional, siguraduhin mong unang-una makita mo ang iyong sarili
At ano, ang lahat na nakapaligid sa iyo, paano ka mabuhay. Be time conscious and be mindful in everything. Ulitin ko po yan. Be time conscious. Sabihin mo nga, be time conscious. I've heard this, at ito po yung isang nakakahiyang bagay na katotohanan. The rest of the world, they have time. Only the Philippines has their own time. Kaya pag nag-usap, anong oras tayo? 2. Filipino time? O sige, 6 tayo magkita. Nakita nyo yun? Nakakahiya, no? Huwag natin gawin. Hello? Lalo na kung si Lord ang pupuntahan natin. Alam mong 7 mag-i-start, 7:30 mag-i-start. Huwag kang aalis na 7:28. Hello? Hanggat maaari, 30 minutes before, nandito ka na para nakapag-fellowship ka sa iba. Nakikipagkamay ka sa iba. Masaya tayo nagsasama-samang sumasamba. Hindi yung kapag nag-worship na, tapos meron ka nakaganunan ng sikon. Batong late kasi. May attitude. Nakakainis kaya. Tignan yung isang taong ganun. Totoo lang. O, ito. Because wise people spend their time wisely. Ulitin ko kaya na tayo magiging conscious sa ating isipan, sa lahat ng ginagawa, at maging sa oras natin. Kasi daw, ang taong matalino, nagagastos ang kanyang oras ng tama. They spend time for eternal values, not for temporary things. Ang isang taong matalino, nag-i-invest sa bagay na tatagal, hindi sa pansamantala lang. Kaya kung alam mo pang habang buhay ang langit, doon ka mag-invest. Humihinang amen. Maging intentional kang mag-invest doon. They understand how time affects their way of life. Naunawa na isang taong matalino na kapag ang oras hindi niya inayos, maraming bagay sa buhay niya madidelay o hindi na mangyayari. Masisira at masasayang. Alam lalo yan ng mga nagninegosyo. Sino din mga nagninegosyo? O, di ba? Lahat na nakapagnegosyo noon o hanggang ngayon, alam mo na kapag ang oras mali, bagsak ang negosyo sa araw na iyon. Sample, ang negosyo mo ay nagbebenta ka ng isda. Sample. Pagka late ka dumating sa bulungan, wala na. Ang matitira sa'yo, bilasa. Ano pa? Pinagpilian. Mga tira-tira. Akalain mo naglilingkod tayo sa Diyos. Tapos na natatanggap mo, tira-tira. Hindi ako yata payag nun. Kaya ang daddy po, naalala ko lang si Daddy Bishop, kung naabutan niyo siya, sabi niya, kung gusto niyo ng tunay na revival, huwag ka malilate kasi ang unang pinupuspos ng Diyos sa mga nasa unahan. Isipin mo yun, kasi simple na explanation ng daddy doon. From the beard of Aaron down to his feet. Sabihin mula doon sa nasa unahan, palikod, pababa. Paano kung yung dulong-dulo naubos? Although hindi naman naubos talaga yon. Pero what if, nag-decide kaya one time ang Diyos? No? One time kaya mag-decide si Lord, hanggang pangatlong row lang ang pupuspusin ko at bibigyan ko ng blessing ngayon. Ano kaya one time kumanon si Lord? No? Nagkataon late ka, no? Pang 5 row ka, hindi ka pa umabot. Sabi mo nga sa kanila, huwag ka na nga malilate. Okay, ang church po natin hindi mahigpit sa bagay na iyan. Ang katotohanan po, hindi tayo maghigpit yan. Noon, sobrang higpit po ng daddy. Kahit nga ng mami, di ba? Nagpapasarado. Nung pandemic lang, naalala nyo? Ano sabi ni mami? 9:30. Huwag nang magbubukas ng gate kahit sino. Lalo na noon, kasi noon nangangatok ang mga barangay eh. Ngayon, ang tingin natin doon sa mga yun, kaaway, mga demonyo na gustong pigilan ng church, physical.
Isipin nyo, ang kaaway ganun din. Ang totoong demonyo ganun din. Hindi lang nakikita. Amen ba? Hindi natin pwedeng sayangin ng oras dahil ang kaaway ay hindi nagsasayang ng oras. Kung importante sa iyo ang oras, importante din sa kaaway ang oras. Kaya gamitin natin ng tama. Ephesians 5:16, making the best use of the time because the days are evil. Making the best use of time because the days are evil. Narinig ko po sa Pastor Marlon. At simulan narinig ko ito, bata pa po ako nung narinig ko ito. Isa po sa dahilan ng bakit ako halos hindi natutulog. Huwag niyo pong gayahin. Pero revelation sa akin to ni Lord. Sabi niya, ako po, at ito po napatunayan namin. Pag pumunta kayo doon, hindi ito isang kwento, totoong buhay ito. Buhay po talaga ng ating Pastor Marlon, saludo ako doon. Pag gumawa po iyon, alas 5:30 pa lang aalis na ng bahay. At hanggat hindi tapos ang ginagawa niya sa loob ng church, hindi uuwi. Kahit alas 11, alas 12, alauna, alas 2 na ulit ng madaling araw. Ang pipigil lang sa kanya, si Pastor Amin. Sasabihin, Dad, magpahinga ka na. Ganun siya ka-dedicated. Alas 4, alas 5. Alam niyo po ano narinig ko sa kanya one time? Sabi niya, at nasa Proverbs din naman ito, ang taong mahilig sa tulog, hindi pagpapalain ng Diyos. Sa Proverbs po yan. Mababasa niyo yan. Okay? Makinig po kayo. Ano sabi niya? Sabi ko, Kuya, ba't ganun ka mag-work? Bakit grabe? Sabi niya, papahinga ako ang ganda na itong analogy na to papahinga ako ilan lang bang Pasko aabutan ko sa buhay ko? Kung may 50 ang Pasko. Nakakailan na ako. Naisip ko, ngayon, kung 50 aabutin ko, 13 Pasko na lang meron ako. Nag-iisip kayo ngayon, no? Nag-iisip ba kayo ngayon? Imagine niyo, ilang birthdays pa nga abutan mo kung hanggang 75 o hanggang 80 ka. Wow. Hanggang ilang taon ng anak mo. Tapos hindi mo maabutan, hindi mo mabigyan ng time. Hindi ko po kayo pinalulungkot. Binibigyan ko. Sorry pasensya. Hindi ko kayo pinalulungkot. Pero ang ganda lang ng analogy, itutulog ko, pwede naman ako sabi niya, if I'm gonna rest, gusto ko po ito, if you're gonna rest, wag ngayon. Pag nag-rest ka na, doon na sa peace. Rest in peace. Tama? Tama naman Sasayangin ko ang buhay ko, ang oras ko. Ang iksi-iksi lang nito. Hindi ko naman alam kung after ilang linggo, ilang taon, kunin na ako ni Lord at tanggapin niya na ako doon. Sino ba nakapag-alam ng buhay? Wala. Kaya hanggat nandito ka, make use of your time. Properly. Making the best use of time. Because the days are evil. Akalain mo yun, ilan na nga ng panahon at oras natin, nadaya pa tayo? Naloko pa tayo? Nalinlang pa tayo? Saklap naman nun. Kaya huwag kang papadaya. Live consciously. Live intentional. Ano yung intention natin? To give glory to God in whatever we do. Ano natin yan Culture ng isang JTG yan. Ano yon? We honor God. No? We honor God. Ibig sabihin, lahat ng ginagawa natin, nagbibigay kaluwalhatian sa Diyos. Kaya wag mo hayaang madaya ka. Hindi, gusto ko pa makita natin to, hindi nagbibiro ang kaaway sa paggamit niya ng oras. Alam niya, malapit nang dumating ang Panginoon. Kaya doble kayod, triple kayod siya na madamay tayo sa pagbagsak. Kung siya hindi nagbibiro sa paggamit niya sa oras, huwag mo hayaan manakaw ang oras mo. Hello? Huwag madaya. Gusto ko pong magtapos dito. Stop playing religion. Stop playing religion. Hindi ka nasa church dahil may relihiyon mo ito. Wag. But start building relationship with Jesus.
I want to end with this. Kung meron man tayong gusto, ano yan? Number 1. Ano po? Mabuhay ng maingat. Pangalawa, ano daw po? Mabuhay ng naiiba. Pangatlo, mabuhay ng consciously. Ano yung consciously? May intention. O sa Tagalog na intentionally, sinadya. Ayan. Mabuhay ng, ano una-una natin? Mabuhay ng maingat. Pangalawa, mabuhay ng naiiba. Pangatlo, mabuhay ng sinasadya. Ibig sabihin, kung magpupuri ka, sadyain mo talagang maging magaling. Ibig sabihin, kung talaga magbibigay ka, huwag ka na mag-alangan. Magbigay ka talaga kay Lord. Kung magpapatawad ka, huwag yung pakitang tao lang. Sadyain mong patawarin siya. Kung sasadyain nyo na magpuri, alam nyo po, sa mga magulang dito, narinig ko to kay Mami eh. Sabi ni Mami, hanggat nabubuhay ang inyong anak sa inyo, huwag niyong papayagan hindi sila nag-church. Pastor, matanda na po sila. Hanggat kayo nagbibigay ng pagkain, hanggat nakikitulog sa inyo, wala silang karapatang hindi mo sila dalhin sa church. Kasi bakit? Under your care sila. Ibig sabihin, ikaw nananagot sa kanila, kaya ikaw ang sisingilin ni Lord sa kanila. Grabe naman yon, Pastor. Ay, biblical yun eh. Sabi ng Diyos kay Eli, bakit mo hinahayang ganyan ng pamilya mo? Hindi mo ba alam sa yung mga kamay ko sisingilin? Pero kapag nasabihan mo na sila, okay na. Kaya kung asawa mo hindi nag-church, kung ang ate mo, kuya mo, kapatid mo, magulang mo, huwag kang papayag. Nadadaya at sinisila sila ng kaaway. Ikaw na nakakaalam, maging maingat. Maiba ka. Kung yung iba, inahayaan lang yun, ako lang po siguro ang tinawag nila, maiba ka. Hello? Ano pangatlo? Sadyain mo lahat ng gagawin mo. May natutunan ba tayo ngayong gabi? Tayong lahat ay tumayo, malakas na palakpak sa Panginoon.